bagong import. So dapat na nga bang palitan ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee sa paparating na Commissioner's Cup? So at according to Justin Brownlee is magpapahinga muna siya ng isang conference. So hello everyone, ito po ulit ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa FTW, ang For the Wins video. For today's video po, ang pag-uusapan po natin ay walang iba kundi si Justin Brownlee. So sinabi noon ni Assistant Coach Richard Del Rosario na hindi pa naman na pag-uusapan ng coaching staff, even ng Ginebra management, ang papapalit ng import kasi nga daw kahit malaki or maliit na import ay si Justin Brownlee pa din naman ang choice nila. So katatapos nga lang na Governor's Cup finals ay medyo struggle talaga itong si Justin Brownlee sa series. So nag-average lamang si Justin Brownlee ng 19.6 points per game, 8.5 rebounds, 4 assists, 0.6 steal, and 1.5 blocks. At nabigungang bawiin ng Barangay Ginebra ang corona sa TNT na nanalo ng back-to-back championship. Alam naman natin na matagal na pinagharian ng Barangay Ginebra ang Governor's Cup at in fact naging suki na nga nila yung Meralco Bolts dyan sa kampyonato na yan. So ganun pa man ay sinabi ni Coach Tim Cone dito, if he is 100%, yes, he wants to be, but the question is if he'll want it to be, he is a bit worn down. And he talked about taking a conference off, but we'll see. Give him a week or two to rest, and that might change. At this point, we are not looking for a backup import. We do not have anybody in mind. That's really gonna be on him. That's his choice. We will not make the decision for him. So, sa pagkakaunawa ko po dito mga kabarangay, dun sa statement na nga ni Justin Brownlee about taking off one conference, ay medyo worried talaga siguro si Justin Brownlee sa kanyang naging performance. And hindi niya alam kung paano ibabalik yung old form na Justin Brownlee na talagang sobrang consistent umiscore and mag-perform. Kasi nga medyo durog talaga si Justin Brownlee. At medyo disappointing at inconsistent talaga yung naging laro niya nung nakaraang Governor's Cup Finals. So medyo affected talaga siya. So gusto niya siguro ay magpahinga ng isang conference. Pero sabi nga ni Coach Tim, pagpapahingahin muna siya ng Ginebra ng 1 to 2 weeks to pick up himself. And it might change his decision and will consider joining Barangay Ginebra in the Commissioner's Cup with no height limit sa mga imports. Well, for me, si Justin Brownlee po kasi talaga ang naging focal point ng defense ng TNT. Kasi siya yung number 1 scorer ng team. So, and of course, well scouted ng TNT. Hindi lamang naman si Justin Brownlee, kundi ang buong team ng Ginebra. So, kaya nahirapan din si Justin Brownlee to adjust kasi wala ngang consistent local player ang Ginebra. So I mean may times na si Maverick Hanmisa ay puputok, minsan si Stephen Holt, minsan si Scotty, game 6 nga si RJ Abarrientos. So nakita naman natin all throughout struggle si RJ Abarrientos. Game 6 lang talaga siya pumatok at nag-career high ng 31 points. Kumbaga hindi nagkakasabay-sabay yung step up ng mga locals. And kaya kapag na-double team si Justin Brownlee, ang nangyayari is hindi niya alam kung kanino ipapasa para mas maging madaling laro niya. Kasi kaya nga, ang nangyayari is tapos yung counterpart ni Justin Brownlee na si Rondae Hollis Jefferson, parang robot, yung parang hindi siya napapagod. So imagine, parang kulang sa kanya yung 48 minutes na naglalaro. So parang bitin pa sa kanya yung 48 minutes. At si Holt at Justin Brownlee lang ang nagpapalitan kay RHJ. Talagang mahirapan si Justin Brownlee kasi ang game plan ng TNT ay pagurin si Justin Brownlee, and pagpagod na siya
of course, maapektuhan yung shooting touch niya. So, and yun yung strength ni Justin Brownlee, yung outside shooting. Tapos kapag hindi na makashoot si Justin Brownlee, hindi na siya tumitira, kaya limited lang talaga yung attempts niya. So, kaya kapag pinasa niya naman sa local, hindi naman makashoot kasi nga inconsistent. So, yun yung nangyayari. So, yun yung nangyari yun yung game plan ng TNT na nag-materialize. Well, ang punto ko po dito ay hindi po lahat ng pagkatalo ay kay Justin Brownlee na po natin ibibigay. Malaki po yung factor na nagawa ng coaching staff at saka ng local. So, yung ibang fans, sinisisi po at sinasabing laos na po si Justin Brownlee, hindi na kayang dalhin ng team sa isang kampyonato. Well, we cannot define Justin Brownlee in just one or two or more conference. Yes, TNT defeated Ginebra, thrice na nga. So, back-to-back yung RHJ yung import, and isa yung TNT na may Terrence Jones sa Commissioner's Cup before na natalo rin ng Ginebra. Pero anyway, sa dami ng pinanalong laro ni Justin Brownlee for Ginebra, to the point na madami din siyang dinalang karangalan para sa bansa. So kagaya ng SEA Games, Asian Games, so at the same time yung tinalo ng Gilas, yung isa sa mga European team, and don't forget yung championship ng Ginebra laban sa Bay Area Dragons. So Game 7 umabot din yun. So sana maalala ng mga fans yung mga yon, yung mga pinanalo ni Justin Brownlee. And ngayong si Justin Brownlee naman ay down dahil sa medyo hindi magandang performance niya. Wag naman sana na ma-judge agad si Justin Brownlee at wag natin bagsakan ng sisi. So we'll see in 1 to 2 weeks time. So sana mapansin din ng management na kailangan talaga na mag-rebuild and to get a legitimate center. So babalik si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, Isaac Go this conference, and may nagsabi naman na si Troy Rosario is confirmed na sa Ginebra pipirma. Then well, if mangyari yon, mas dadami yung offensive arsenal ng Ginebra. Hindi lang tatakbo ang team sa very short rotation, kundi dadami yung piyesa ng ni Coach Tinko. So ang tingin ko naman, ang tingin ko nga sa posibleng big man, potential big man na may possibility mapunta sa Ginebra is si Greg Slaughter. So magagawa naman ang paraan yan if talagang gusto ng Ginebra. Iba na kasi ang may legitimate center. Si Greg Slaughter once upon a time ay nag-best player of the conference sa Governor's Cup noon. Well, hintayin natin yung rebuilding process ng bawat team, especially Ginebra. So team to beat ngayon, of course, yung TNT. Solid yung kanilang mga nakuhang player, shooter, katulad nila Oftana, RR Pugoy, Ray Nambatap. Nandiyan pa rin yung strength ni Jason Castro. So lahat yan ay nagagamit pa rin ng TNT. Glenn Kubuntin yan, at si Kim Aurin. So nandyan din si Poy Eram and yung veteran na si Kelly Williams. So talagang nandyan pa rin. Hindi po natin alam, baka si RHG pa rin na maging import ng TNT, pero we'll see kung ano yung mga mangyayari sa TNT. So siguro i-celebrate muna talaga nila yung kanilang kampyonato, kung ano yung nakamit nila. So anyways, ang sa atin naman ay sa Ginebra. So hinihintayin din natin kung ano yung magaganap, kung may mga trades na mangyayari. Kasi very short rotation talaga ang Ginebra. At the same time, yung mga players nila ay hindi talaga nabigyan ng pagkakataon na makapagpakita ng finals. So siguro yun yung kailangang i-workout ng Ginebra. So again, titignan muna natin in 1 to 2 weeks. Alamin natin kung sino yung magiging import talaga ng Ginebra. And I'm hoping na si Justin Brownlee pa rin. Kasi hindi naman kay Justin Brownlee talaga naging problema ng coaching staff, kundi yung locals. Naapektuhan lang si Justin Brownlee kasi walang local support. So yun lang ay point of view ng isang avid fan din ng Ginebra. So anyways, yun lang po muna for today. Ito po ulit ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po ay sumusupport at nanonood sa aking FTW ang For The Wins video. So yun lang po muna for today, and thank you po for watching. See you on my next vlog.